Huwad mga kababayan ang Senate Blue Ribbon Committee. So, lumalabas yung mga akusado sa kasong plunder, sila na yung mag-iimbestiga. Di ba? So, paano po magkakaroon ng hustisya at katotohanan sa bilyon-bilyong flood control scam kung ang mismong namumuno at ilang miyembro, almost kalahati, nitong Senate Blue Ribbon Committee, yung bagong taga-direkta na dalawa, vice chairperson, naharap sa kasong plunder. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan natin muli yung mga senador, lalo na yung Senate Blue Ribbon Committee. Kasi ito yung mga developments ng mga balita ngayon. Sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, si Jinggoy sasampaan na daw nila ng kasong plunder sa Sandigan Bayan. Ayon kay Boyeng Rimulya, pipirmahan na rin nito ang case information na ihain sa korte kaugnay ng umano'y maanumalyang proyekto sa flood control. Pasasampaan din ng parehong kaso si Senator Joel Villanueva. So, puro may kasong plunder. So, the irony of this, mga kababayan, si Jinggoy, pati si Marcoleta, naharap din sa kasong plunder. Pero pareha silang vice chairpersons, mga kababayan, ng Senate Blue Ribbon Committee. Isang committee, mga kababayan, sa Senado na siyang nag-iimbestiga sa mga kasong korupsyon. So lumalabas ngayon yung mga salarin sa korupsyon, investigador na po. Ginawang laugh trip yung Senado, mga kababayan, ngayon ng bagong Senate majority. Ginawang katatawanan. Ayan, bagong composition po ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang chairperson, si Senator Pia Cayetano, mula ito sa pamumuno ni Ping Lacson. Ang mga chairpersons, dalawa, vice chairperson, si Senator Jinggoy Estrada, may plunder case, tapos itong si Rodante Marcoleta, naharap din sa plunder case. Yung mga members, puro may kasong, may relasyon po sa flood control. Si nahaharap sa controversy sa flood control. Si dating senador o Senate President Chis Escudero. Into si Bongo, may binobo ding kasong plunder. Tapos si Mark Villar. Other members, si Camille Villar, yung manipulation ng market manipulation sa SEC. Tapos itong si Amy Marcos and Robin Padilla. Na malamang marap naman sa kaso, mga kababayan, ng obstruction of justice sa pagpatakas kay Bato de la Rosa. Puro may sabit. You see, mga kababayan. So it's a mockery. Huwad, mga kababayan, ang Senate Blue Ribbon Committee. So lumalabas yung mga akusado sa kasong plunder, sila na yung mag-iimbestiga. Di ba? So paano po magkakaroon ng hustisya at katotohanan sa bilyon-bilyong flood control scam kung ang mismong namumuno at ilang miyembro, almost kalahati, nitong Senate Blue Ribbon Committee, yung bagong taga-direkta na dalawa, vice chairperson, naharap sa kasong plunder. Madaling sabi, panganahing akusado at may direktang interes sa anomalya. So malinaw po na yung ginawa nilang reorganization sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee, isa po siyang malaking conflict of interest. Halos kalahati po, mga kababayan, sa mga bagong miyembro ay direkta pong inuugnay, pinangalanan o iniimbestigahan
sa nagpapatuloy na mga anomalya sa flood control projects dito po sa ating bansa. Sa ilalim po ng prinsipyo ng ating batas, ang isang hurado o investigador ay wala dapat na kinikilingan at walang personal na interes sa kaso. Sabi nga sa Latin, nemo iudex in causa sua. No one should be a judge in his own case. Wala dapat maging hukom na sino man mga kababayan sa kanyang sariling usapin o kaso. Kasi, di ba, ikaw yung akusado tapos ikaw yung judge. That is a legal principle, mga kababayan, na hindi dapat baliin, pero talagang makakapal po yung mukha diyan sa Senado nitong mga members and officials ng committee, Senate Committee, Blue Ribbon Committee. Alos kalahati po naharap sa kasong korupsyon, plunder, pagkatapos member ka ng Blue Ribbon Committee. Ano yan? So ang pag-upo ng mga politikong ito, mga kababayan, sa committing may kapangyarihang mag-imbestiga sa sarili nilang kinakaharap na anomalya ay isang tahasang pambabastos sa katarungan, pagbuwag sa check and balance, at malinaw na conflict of interest po. Yan ang nakakalungkot na nangyari dito sa Senate majority. Yan dapat talaga magpalit po ng liderato sa Senado. Tingnan ninyo ito. Si Jinggoy, Vice Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, ang akusasyon sa kanya, plunder, pandarambong, graft at bribery. Ang mga aligasyon sa kanya, tumanggap umano ng 30% ng kickback kapalit ng paglalaan ng pondo sa mga huwad substandard o ghost flood control project sa Bulacan. Ang mga testigo at ebidensya si Bryce Hernandez, siya mga kababayan no nagsiwalat ng milyon-milyon na kickback ni Jinggoy. Si Roberto Bernardo, former undersecretary, nag-turn na state witness siya. Tinuro itong si Jinggoy bilang isa sa mga nagkinabang sa irregularidad or irregular na alokasyon. Si Henry Alcantara, dismissed Bulacan 1st District Engineer, nagpatotoo sa mga illegal na transaksyon sa mga insertions ng pondo sa Angat River. So isang matinding krimen ng pandarambong o plunder ang kinakaharap po ni Jinggoy Estrada. So paano magiging credible ang isang Vice Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee kung ang sarili niyang driver at matataas na opisyal ng DPWH tulad ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang mismong nagturo sa kanya, mismong naglaglag sa kanya. So posibleng ang kanyang pag-upo rito bilang Vice Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ay hindi para maghanap ng hustisya, kundi para gamitin ang kapangyarihan mga kababayan ng committee bilang panangga sa sarili niyang kaso. Ngayon, isa pa si Rodante Marcoleta, Vice Chairperson din. Ang akusasyon, issue ng 500 milyong allocables pork barrel. So paano siya nagsimula? Noong unang bahagi ng May 2026, binunyag ni Senator Ping Lacson sa isang kapihan sa Senado na si Marcoleta ay nakatanggap ng 500 milyong halaga ng mga infrastructure at flood control projects. Ang ebidensya, ang impormasyong ito ay nakabase sa mga handwritten notes ng yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Lumabas din sa mga ulat na narinig ni Lacson ang tungkol sa bukulan o sabuatan mula sa isang kongresista noong kumpirmasyon ni dating DPWH Secretary Manny Bunuan sa Commission on Appointments kung saan si Marcoleta ang chairman ng Public Works Committee. So bakit naging kriminal? Bagaman ang paghiling ng allocable sa pagsingit ng proyekto ay hindi automatikong illegal, binigyang diin ni Lacson
na nagiging kriminal ito kapag ang mga pundong hiningi ay napunta sa mga substandard o ghost projects, mga proyektong binayaran pero hindi naman ginawa. Yan po ang nakakalungkot na mga pangyayari dito sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Ngayon, member ng Senate Blue Ribbon Committee si Chis Escudero. Alam na natin yung mga kinasangkutan ni Chis Escudero, di ba? Paulit-ulit nating naririnig sa mga investigation at balita. Ayan, majority member ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano ang akusasyon sa kanya? Graft, indirect bribery at malversation. O mano'y tumanggap ng 160 million, total of 280 million kickback mula sa isang paboritong government contractor kapalit ang paggawad ng mga flood control at street light projects ng DPWH. Ang mga saksi at ebidensya po, mga saksi, si Yusek Bernardo, dating DPWH Undersecretary, testigo sa pagdinig sa personal umanong na nakasama si Escudero at ang kontraktor sa Corquine Bar upang pag-usapan ang 160 milyong komisyon. Si Francis Ngo, bagman at kontraktor, nagbigay ng 30 milyong kontribusyon sa kampanya ni Chis Escudero noong 2022 at pinaboran umano sa mga proyekto. Ang Sandigan Bayan naglabas ng precautionary hold departure order laban sa kanya. So puro may kasong korupsyon, mga kababayan, ang members, almost kalahati. At may relasyon sa mismong iniimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee, yung flood control scandal. So ang kanyang pananatili bilang isang member ng Blue Ribbon ay isa pong tahasang panunumpil sa proseso ng investigasyon dahil hawak niya ang impluensya upang baluktukin ang direksyon na susunod po na mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, isa ding member si Mark Villar. Si Mark Villar, mga kababayan, ang akusasyon sa kanya sinasailalim na ngayon sa Ombudsman Investigative Review at case build-up para sa posibleng graft at sabuatan. O mano'y pinaintulutan o naging bahagi ng pagawad ng 18 bilyong flood control projects sa mga questionabling kontraktor at kumpanyang may koneksyon sa kanyang pamilya nung siya pa ay DPWH Secretary 2016 to 2021. Yung mga saksi at mga ebidensya, Independent Commission for Infrastructure, yung ICI, ang komisyon na pinamunuan ni dating Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. na nag-imbestiga sa kanya under oath at nagrekomenda ng kaso sa ombudsman. Si Henry Alcantara, Bulacan Engineer, at mga kontratista Sara at Pacifico Discaya sumailalim sa closed-door sessions kasama ang ICI kung saan hiningi ang mga dokumento ukol sa 421 na hinihinalang mga ghost projects. Ang palusot na mga regular na empleyado lang ang gumawa ay hindi nagpapawalang visa sa command responsibility ni Villar bilang dating kalihim ng DPWH. Nang igawad ang 80 bilyong pesos na pondo para sa mahigit 400 na hinihinalang ghost projects na pabor sa mga kumpanyang dikit sa kanyang pamilya, nawala na siya ng karapatan na maging bahagi ng anumang committee nag-iimbestiga sa infrastruktura. Yan, mga kababayan, yung mga nakakalungkot na mga kwento. So ang kanyang pananatili, mga kababayan, sa Senate Blue Ribbon Committee ay isang malaking insulto sa mga mamamayang binabaha habang ang kanyang pamilya ay nakikinabang umano sa pundo ng bayan. Sa member din si Bongo. Si Bongo, yung kumpanya ng kanyang pamilya, si LTG, sabit din po sa flood control scandal. Base sa report dito, mga kababayan, ng Manila Times. Yan, sabi rito, the government is investigating CLTG Builders, a company owned by the father of Senator Bongo,
for its links to the contractors at the center of a control bribery scandal. Si Sara Ruina Sara and Pacifico Curly Discaya Public Works Secretary Vince Dizon said Thursday, "Today we will start our investigation into the possible links of the CLTG Corporation to the Discaya Company starting in 2016 because it was the Discayas themselves who admitted before the Senate Blue Ribbon Committee hearing that their business exponentially grew starting in 2016, sabi po ni Vince Dizon." So puro sabit mga kababayan sa flood control anomalies. Ang halos kalahati ng members nitong Senate Blue Ribbon Committee na dapat mag-imbestiga. So paano yan mangyayari ang impartial investigation mga kababayan na yung mga investigador sabit? Ganon din mga kababayan si Joel Villanueva na sabi dito kakasuhan na din ng Office of the Ombudsman, plunder. Di ba, mga kababayan? Si Joel Villanueva, mga kababayan, ang naging pangunahing arkitekto ng bagong mukha ng committee ito sa Senate Blue Ribbon Committee. Bilang acting majority leader, siya yung mismong nagmosyon sa plenaryo para patalsikin po si Senator Ping Lacson, ang tanging pinuno na naglakas loob na mag-imbestiga sa kanya at magrekomenda ng kasong plunder laban sa kanya. So ito mga kababayan ay isang klasikong halimbawa ng pagbabalasa ng baraha upang protektahan yung kanilang sarili. So paano po natin maasahan ang isang patas na pagdinig kung ang taong may kapangyarihan na magdikta ng direksyon at mag-schedule ng mga pagdinig sa Senado, yun ang trabaho ng majority leader, ay siya rin taong nakapila para makasuhan ng korupsyon sa parehong issue. So yun ang tanong mga kababayan. So ang pagtanggal kay Lacson at pag-upo ng mga kaalyado, malinaw po hindi reorganization, kundi isa pong sistematikong sabuatan ng pagtatakip o cover up. Isa pong institutional cover up ang nangyayari sa Senado. So kahit anong bihis ng bagong pamunuan mga kababayan, nitong Senate Blue Ribbon Committee, hindi po maitatago ang katotohanan. Ang mga pabor ng flood control scam, mga bapor ng flood control scam, ay pinapatakbo ng mismong mga kapitan at mga crew na may bahid ang kamay. Wala po mga kababayan integridad ang isang committee. Ang nag-iimbestiga ay mga taong mismong dapat na makulong. Kasi sila mismo yung sangkot. Imagine mga kababayan, yung mismo mga salarin, sila na ngayon ang investigador. Di ba na ginawa nilang katawa-tawa yung Senate Blue Ribbon Committee? Naging laughing stock, a mockery of justice, ang ginawa ng bagong pamunuan, liderato ng Senado.